Welcome again to Coffee Break. I am Sis Clemen, 99B from Apo Alpha Delta, Apo San Sebastian College, and together with me, my co-host is... Brother, no worries, no pressure. Papa Delta, 96B. Yes. Okay. Ano ba ganap natin ngayon, sis? Well, we have a very interesting guest. Isa to sa mga kilala sa chapter natin. Siyempre, without further ado, ikaw ba, Tol, may sasabihin ka ba before we start? Oo naman. Itong bread na to, ano to eh? From batch 79A, Starsky and Hutch. Okay? Siya lang naman yung tinaguro yung parang Richard Gere ng Alpha Delta. Tingnan mo naman ang Yan ba? Di ba? Alright. Sige. Simulan na natin to. Let's have a coffee break with Brother Alexander Alex Vidal. Hindi ko na patatagalin. Welcome again. Good morning at good evening at good afternoon do sa mga manonood nitong ating podcast kasi i-recorded ito at saka Tolit, this was created. This is a concept na we come up with para mare-record yung pwede naming matutunan sa mga senior brads and sis. Kasi alam naman natin, ang demographics ng chapter ay talaga namang majority nasa seniors na. So, might as well i-record namin para come 20 years down the road, 30 years down the road, we have something to look back. Pagbibigay-pugay. Yes, para may reference kami or pwede naming i-review. So to begin with, Tol, Brad Alex, ilang taon nga ba kayo nung sumali kayo ng APO? Ako, yung sumali ako ng APO, that was 1978. Kung tutusin, 1978, naging neophyte ako ng APO. Yung unang pasok ko, kasi nagpa-deferred ako, ang dapat na mga kabatch ko yung Black September, sila Dennis Agbay, Al Garcia, Bitoy Magpantay, Jun Barreno, yun yung mga talagang kabatch ko dapat eh. Kaya lang, kami yung kabatch ko na si Elmo Mojica, every time na mga magre-report kami as neophyte noon, kami lang ang nagre-report, yung seriously na nagre-report. Kaya parang nakita namin, kami lang yung laging nabubugbog, nauunggoy, yung parang kami lang yung aping-api no. Kaya parang naramdaman namin na ano kaya magpa-deferred na lang muna tayo kasi mukhang tayo lang kami lang talaga yung nakikita sa tambayan na nag-report na seriously kasi may oras yun ng reporting eh. Pero umpisahan ko noon kung bakit ako nakapasok ng APO. Nakaupo lang ako sa bench ng Baste, doon sa baba, malapit sa kantin. Tinabihan ako ng isang idol, ina-idolize ko na Brad. Tinabihan ako ni Brad Henry Hugo ng Beta Chapter, affiliate ng Alpha Delta. Yeah, tapos galing magsalita ni Brad Henry. Doon sa oras na 'yon, hindi ako makatayo doon sa upuan ko dahil yung mga salita niya nakaka-convince talaga na hindi ka aatras para pumasok dahil napakagandang magsalita ni Brad. Napakaganda yung mga sinasabi niya. At talagang kumbinsido rin ako na gusto ko. During the time na ito pa nga pala isang magagandang salita ng panahon ni na kinukumbinsi ako ni at saka yung naging neophyte ako. Ang mga indoktrinasyon ng mga alumni noon ay napakaganda. Andun ang pinaramdam sa akin na yung pinasok mo, ibang klase to. Ibang klase yung chapter, ibang klase yung mga lords mo rito na hindi to basta-bastang simpleng ang tinayutong APO. Yung mga ganon, talagang maganda. Bigay na magagandang indoktrinasyon. Na pumasok sa isip ko na kung ano yung sinabi nila, ganun din ang gagawin ko. Tapos, andyan pang dumating dun sa point na neophyte ako pa. Hindi pa ako neophyte nga pala. First time ko siguro noon. Doon yung nabura yung tabets.
Beta Sigma. Nandun, nakita ko kung paano nila tinira yung mga Beta Sigma noon. In fact, nung neophyte ako, may isang natirang Beta Sigma ron, naging kaklase ko. Sabi nung, mabait naman siya, sabi niya, may frat ka na ba? Hindi niya alam na neophyte ako. Bakit? Sabi niya, recruit sana kita. At anong frat? Sabi ko gano'n. Akala ko baka Apo rin eh. Neophyte ako ng Apo. Sabi niya, Beta Sigma. Sabi niya, ay pasensya ka na pare. Apo ko eh. Neophyte ako ng Apo ngayon. Ganon. Mag-umpisa nun, hindi na pumasok yung nag-iisang Beta Sigma na yun. Yung pala, natakot dahil baka malaman na meron pa nag-exist na isang Beta Sigma ron, baka madala pa siya, masabit pa siya. And then, nung ganun na nga, pagkatapos na, nag-start na ako as GC, noong mga panahon na yon, yung years na yon, puro gulo. Okay. Totoo lang, puro gulo. Wala kaming ginawa kundi gulo. Nung panahon na rin yon, ewan ko. Pero ito talaga yung tatak ng mga Apo dun eh. Okay. Pero brother, bukod sa pagiging fratman mo noon, sino ba si Brother Alex Vidal? Magbigay ka lang ng isang, yung ano lang, isa o dalawa. Sa totoo, galing ako ng UST pa noon. Nakapasa ako sa architecture, College of Architecture. Magaling Yun nga mag-drawing. lang, kasi mahilig ako talaga sa drawing. There you go. Kaya lang, ang nangyari noon, the whole first sem, bagsak lahat ako sa math dahil mahina ako sa math. Okay. Nakita ko yung buong curriculum namin, puro may math. Sabi ko, hindi ako susurvive. Tama-tama, nag-offer ang Fine Arts, College of Fine Arts ng 2-year course. So, nag-ship ako sa 2-year course sa Commercial Arts. Nag-graduate naman ako doon sa Commercial Arts na Kaya lang, kinumbinsi pa rin ako nung kapatid ko na mag 4-year course ako. Kaya, lumipat ako ng Baste. Doon nga ako bumagsak sa Baste. Nag-ano ako ng Commerce. Nag-enroll ako sa Commerce. So hanggang ngayon, bro, gumuguhit ka pa rin? O talagang ko yun, talagang gusto kong gumuhit. Hindi lang yun, yung sinasabi niyong sino ako o saan in fact, dati ako nung college, high school at college, nasa choir ako ng church. Mabait akong tao eh. Another singer. Yun. Talaga mabait. Hindi, totoo naman, mabait naman ako. Yun na, doon na. Pero mas gusto kong sa inyo yung panahon noon, nung panahon namin. Nung panahon namin, sa totoo lang, sobra ang respeto ng lahat ng fraternity sa Apo. Andiyan ang hindi natin naalis, nagkakaroon ng mga frat war sa paligid, pero dominate ng Apo ang lahat ng fraternity doon. In fact, idol tayo ng lahat ng fraternity doon, pera lang dahil laging sila yung nakakaaway natin. Pero ito isang point na maganda. Pag walang gulo ng mga panahon na yon, nagsiservice kami sa Baste. Yun. Kami ang nag-start na pinapalitan namin lahat ng mga mirrors ng lahat ng CR. Nagpapalit kami ng mga crucifix. Minsan yung sa blackboards. Hindi namin yun inaano sa mga pare. Nagkakaroon kami noon ng service noon. Ang napakagandang service namin noon is yung Home for the Sick and Dying Destitute, yung tinayo ni Mother Teresa. Wow. Ano yun?
una, binisita namin, nakita namin yung mga mother na mga nakapaa, yung mga, nakita namin yung mga naka, ano doon na matatanda na malapit na mamatay na sinisilbihan nila. Doon na kami nag-concentrate noon, mga kasama namin noon, sila Brother George de los Reyes, sila Atap, sila alos yung mga 80s, Early yung 80s. mga early 80s. Ano yun? Talagang nakafocus kami doon yearly. Hanggang dumating sa point na ang daming gulo kasi sa Baste. Minumura ako ng pare. Sabi niya, wala raw kaming silbi. Nagiging magulo daw. Sinagot ko ang pare noon, na, Father, hindi kami sa, napuprovoke lang kami. Pero kung akala niya wala kaming silbi, eto, dala-dala namin ang pangalan ng Baste. Hindi nga lang namin Yeah. sinasabi sa inyo, kami nagsisilbi kami sa ganito. Until now. Pero ang dala namin pangalan ng San Sebastian. Yun ang napakagandang service na hindi ko makalimutan. Na kasi naka-focus kami noon doon sa tinayo ni Mother Teresa. At saka ito, mga nakakatawa pa eh. Pag walang gulo, yun nga, nagsiservice kami. May bibigyan na, pag San Sebastian Day, bibigyan namin ng mga bulaklak yung mga professor na babae. Kaya nakakatuwa. Kaya lang, marami kaming mga kalukuhan noon. Okay. Nung mga panahon namin, pag yung mga brads na mga mahilig sa bumiyahe ng kirikada, mga ganyan, hindi naman namin nakokontrol. Pero gimmick lang nila. Nag-aabang niya sa hagdanan. Meron nalagyan ng sombrero. Brad, para sa patay. Ganun. Pero ina-approach naman nila, mga kaibigan. Sino patay? Tol, umaga ng pa. Mga barbarian. Bibiruin nila. Ikaw, pag hindi ka naglagay. Pero patawa. Tinatawanan nila. Hanggang sa pupunta na yung mga brad sa tambayan. Iipunin yung mga coins. Ilalatag doon. Tapos, ayan na, pag naipon na nila, alam na nila, takbo na ng kirikada. Yung mga gimmick ng mga brads. Pero yung mga brads, dumaan sa mga ganun, pero matitino yung mga brads. Okay. So, Brad Alex, alam mo, dito lang namin narinig yung ganong kwento kasi syempre hindi namin alam yung kwentong residente nyo nung time na yun. So, alam mo Tol, Bombi, kung wala tayo nito, hindi natin malalaman yun eh. Diba? Ang Kasi gaganda. out of nowhere yung mga ganong kwento eh. Totoo. Very rare, Totoo. very rare. Pero wrap up ko lang, so mula noon, Tol, hanggang ngayon, sa dinami-dami ng frat, 'di ba sa Apo ka sumali? Masasabi mong tama na sa Apo ka sumali because paki-fill in the blanks nga yun, bro. Brad Alex. Sa totoo lang, napaka-proud ako na Apo ang napasukan ko. Sa totoo lang, ibang-iba tayo. Nung pa lang, bago pa lang ako maging Apo, doon ko naramdaman na kahit hindi ko kilala yung Brad na yon, doon nung panahon namin kahit hindi namin kilala, pangalan lang ang alam namin. Tuwan-tuwa kami na gusto namin sila makilala. Kaya pag dumarating yung mga alumni noon visiting, kami mismo ang tumatakbo. Yun, Brad yun. Tatakbo na, aabot ka agad namin yung kamay namin sa kanila. Tapos, nafe-feel din namin sa kanila na gustong-gusto nila kami makasama. Gustong-gusto nila kami yung tanggapin as Apo. Maraming instances ngayon na mararamdaman mo na yung iba hindi ganon. Pero nung sa atin nung panahon natin sa Alpha Delta, ang alumni bumibisita dahil gusto nilang malaman kung sino yung mga apo doon, kung sino ang mga branch nila doon. Kami naman, sa side naman namin, tuwan-tuwa kami na makita namin yung alumni na may dumarating, magpapakilala at marami ang instances noon na hindi namin kilala yung dumalaw yung isang alumni natin doon. Ang pangalan noon is Brad Tirso Cruz. Pagdating ko sa tambayan, nakamayan ko, Brad Tirso, ganyan. Tapos, nagkikwentuhan kami ng mga Brads.
yung Brad napunta doon sa isang lugar, sa campus din, sa ano, biglang nagkatirahan. Natira yung Brad. Yung Brad, nasa Oh. sa akin. Pero yung Brad, binunot niya yung ano, alam mo kung ba, yung din ang pinangganti niya. Alam mo kung bakit? Yung Brad na yon nakita niya na may Brad na naargabyado. Tinulungan niya. Kumbaga, yun lang araw na yun siya pumunta. Pero nalaman niya na yung isang Brad na nakamayan niya, yun yung napapaaway. Kaya tumulong siya. Ano yun ha? Paalis siya. Balikbayan lang yun ha. Tumulong siya para ano, kahit hindi pa niya yung nakakasama ng matagal. Iba yung bonding. Ganun yung feeling nun. Parang ganun din ako nung panahon na nung panahon ng natira si Ray Filart. Si Ray Filart, hindi ko kilala. Alam ko ng Sarapa. Kasi from the start na amuyong kami, pinarememorize sa amin yon yung mga lahat ng batch, mga pangalan. Kaya karamihan, nare-recall namin ang pangalan. Okay. Nung gabi na tinira si Ray Filart sa Sigma, ako GC nun tumatakbo si Agnes, sis Agnes sa chapter. Brad, natira si Ray Filart. So makakaagad ng loob ko. Katatayo pa lang ng scarf noon. San Sebastian Alliance of Recognized Fraternities. Ang head, na-elect na head noon ako. Katatayo lang noon yun ang napag-usapan ng mga pare na kaya natin ito itatayo para walang gulo. Kung may magkakaroon ng gulo, kayong mga leader, kayo ang hahanapin namin kaagad. At kayong mga leader, aayusin nyo yan. Ganon. Nung gabing yun, naglalapitan na sa akin ng mga Taugama. Sabi sa akin, Alex, huwag naman natin paabutin dito yung gulo. Sabi ko, bukas meeting tayo sa 5th floor ng Scarf. Nagpatawag ako ng meeting. Pagpasok namin sa kwarto, punta ako sa gitna. Ayan lahat ng fraternity. Alam mo kung sabi ko, mag-umpisa ngayon, wala nang scarf. Ganun. Dinikir ko, war. Kasi tinira niya yung bread ko. Ganun. Ganun yung feeling ko nun. Wala, dire-diretso na yan. Banatan, everyday. Ganun. Pero ganun yung nararamdaman ko nun. Dahil tinira niya yung bread ko, anong scarf? Wala yan. Ganun kami nun. Yun yung mga natutunan ko noon sa mga brads. Kasi parang feeling ko, huwag mo pababayaan ang brad mo. Huwag mo pababayaan. Kahit sabihin mo, noon usong-uso sa amin noon, right or wrong. Pero ang ginagawa namin, kahit na pinotektahan namin sila dun sa pagkakamali nila, sinisingil namin sila. Nangyari isang gulo. Accountability. Hindi pa ikwento ko? May nangyari isang gulo. Yung pep rally. Ang mga Taugama, nagpabiyahe. Maaga pa lang, may mga visiting sila. Nagpabiyahe sila ng dope kay Winston at saka kay Hill. Yung mga Brad. Hindi dumating yung Brads. Tapos, inistapa yung mga alumni nila. Inistapa yung mga hintingan. Ayun na nung hapon naririnig ko na. Brad, titirahin daw si Winston. Bakit? Inistapa raw kanina pang umaga. Hindi pa dumarating yung pinabiyahe nila. Ganon. Nag-alma na naman ako. Sinabihan ko mga Brads. Alerto kayo, baka magkagulo. Tumawid yung dalawang mga matataas na ng Taugama. Nilapitan ko na, yung nababalitaan ko na, titirahin nyo na yung Brad ko. Lex, ka dito, ganito. Yung mga Brad, alerto na. May lumapit na sa akin, si Alex Santos. Bakit Lex? Alam na. Ay sabi nung isa, hindi pare gano'n. Yung pag-umpisa tapi ka na, salyahan na, pinasok namin sa kantin, tinira namin yung isa, nilagyan sa trash can, pinalo yung dustpan. Yung isa naman tinira, tumakbos palabas, sinalubong naman ng mga Brad, tinira na yun. Hanggang yun, ganun yun, yung parang, pero pagkatapos nun, diniin namin yun, yung dalawang yun.
nakatanggap yun ng maraming father sa amin dahil nagkagulo kami dahil doon sa kanila. Pero hindi namin inano na basta-basta nilang gagalawin yun. Ganun yung nasa kami noon. Yung, Okay. yung mga instances na parang mararamdaman mo na iba pag Brad mo. Tapos ngayon, ito na namin na feel na talagang iba ang Apo. Tapos na tayo, wala na tayo sa pero isang tawag mo lang noon, isang tawag mo sa isang Brad, tol, may gayahan ako ganito, kahit na hindi mo siya nakasama ng matagal, ayan na, tinutulungan ka na. Doon mo makikita na hindi ka nagkamali ng pinasukan. Yun yung mga... Okay, bro. Sinabi mo, doon mo nakita na hindi ka nagkamali ng pinasukan. Ano yung moral lesson mo na hanggang ngayon dala-dala mo pa rin sa buhay mo hanggang ngayon? Kahit ano yung nadala mo? Ano yun to? Yun yung sinasabi ko na dapat ipasok sa isip ng mga Brads. Okay. Once na pumasok ka ng Apo, magpaka-Apo ka. Yung talagang itayo mo kung ano yung talaga yung ano natin, yung hindi yung pumasok ka lang ng principles. Apo. Yung principle, pumasok ka lang ng Apo dahil gusto mo yung Apo. Pero pag dinala mo yung kung ano ang talagang pagiging Apo, doon mo mararamdaman kung ano talaga ang Apo. Kung ano yung pinasukan mo at kung ano yung kaya ako sinasabing hindi ako nagsisisi dahil naramdaman ko yun sa kanila, naramdaman ko yun sa sarili ko na hindi talaga ako nagsisisi. Kahit na sabihin mo, sinabi nga ng mga branch dyan, ng neophyte ako dito mo makikita sari-saring ugali ng tao. Nasa sa iyo yung kung paano mo pakikisamahan. At sa iyo yung kung paano mo siya igagabay. Kung kailangan mo siyang igabay. Kaya sa akin, sabihin mo, that's a good one. Brad, naging gago yan, naging ano. Kung kaya mong tulungan yan para bumalik sa pagiging maayos, gawin mo. Dahil Brad mo yan. Mahal mo yan Di ba? Yeah. That's the moral lesson. Yan. Sis Clem? Yan ang magandang marinig din, Tol, nung mga susunod pang makakapanood nitong podcast natin. Kasi alam mo naman, hindi natin alam kung sinong makikinig nito. Pwedeng mapakinggan nila sa Pasko, next year, or who knows, di ba? Totoo yun, Tol. Kaya ito ginagawa naming recorded kasi we don't have the luxury of time. So, kaya marami, Tol, sobrang appreciated namin yung oras nyo. Alam ko, marami rin kayong pinagkakaabalahan, pero isiningit nyo kami sa schedule nyo. Kaya sobrang thank you sa inyo. Brad Bombi. Ayun. Maiba tayo, brother. Konting ano lang, medyo just to lighten up. Kung ang buhay mo isa sa pelikula, ha? Ano magiging title? Tsaka sino ang gaganap? Sinong gaganap? Sige, yun. There you go. Sige, isa lang. Pwede naman, Tol, kahit si Coco Martin. Ang ganda ng mga kwento mo So, sige. Ano tayo? Tol, siguro, hindi naman. Ikaw na pwedeng pumili. Ikaw na lang pumili. Hindi. Ikaw tama, brother. Isang, ano lang. Pwede. Kahit sa Pilipinas na artista lang. Tsaka, sino gaganap? Ano ba? Piolo Pascual? Wala akong maisip, Brad. Pero ako naisip, Tol, pag bilang kong 3, pag hindi ka tumakbo, alam na this. Wala. Sa ngayon, wala pa akong maisip ng mga ganon. Hindi ako Hindi ako... Don't worry, Tol. No pressure. No worries yan. Ako kasi, Curacha, Rosana Roses. Ako, buhay ko. Derek Ramsey. Iba ka talaga, Tol. Iba ka talaga. Talagang pang-Curacha ka. Hindi. Brother, para lang, may iba-iba tayo. Wala akong maisip, Brad. Wala rin akong maisip kung sino. Pero kung sabi ko nga sa inyo kung interview niyo kung ano yung mga panahon na yon, marami kulang yan oras niyo para. Totoo. Ang daming masasaya, ang daming magaganda, sabihin mo ng magulo ng mga panahon, pero doon ko na feel na iba yung sama ng Apo. Hindi ka iiwan, hindi ka basta-basta at saka doon makikita mo, doon na tama yung sinabi ko na inuulit ko na
doon mo makikita iba-ibang klaseng tao, iba-ibang klaseng ugali ng mga brads. Pero nasa sa atin at saka ang ganda ng nadadala ng Apo sa mga brads. Yun iba, alam mo kung hindi yung pumasok ng Apo, hindi baka iba napunta nun. So totoo. Laking pasasalamat namin kay Brad Henry Hugo, yung katabi mo tol dun sa Tama. upuan. Kasi kung oo. hindi dahil sa kanya, Ito, game changer yun. marami pa akong marirecall ng mga alumni na talagang napaka nung panahon ng mga Apo ako, collegiate residente, ibang klase yung mga alumni natin noon, sila Kari. Takbuhan namin yan pag may problema, sila Victor Melden, sila, ayan, sila, ayan, yung mga brads na nakaupo dati sa law enforcement, maasahan mo. Like, for example, yung mga brads natin sa NBI, sila Bradante, sila yung mga iba-ibang na nakaupo noon, yung mga brads, mga nakaupo noon ng panahon na yon, talagang maaasahan mo, isang tawag mo lang, Brad, naipit kami sa ganito, magpapatada na yan talaga ng mga mobile, alalayan na kayo, mga ganon. Brad, nagkagulo sa ganito, punta kayo rito, bibigyan kami ng advice noon na kung ano yung mga gagawin. Hindi kami pinapabayaan nun. Ang ano lang kasi noon, yung mga Brad, kami noon, kasi ang pagkaka-indoctrina sa amin, kung ano yung kailangan nyo, lumapit kayo. Kaya hindi kami nihihiyano na lumapit sa mga Brad. Pag sinabi namin, Brad, pwede ba kami punta sa inyo? May problema lang. O, punta kayo, ganyan. Kaya ganun din ang ginagawa ko nung panahon na wala na ako. Kahit wala na ako nagtatrabaho na, ang sabi nga ng misis ko, Daddy, wala ka na sa para ka pang estudyante na nakikialam doon sa mga hindi ko pwedeng iwan yan, hindi ko pwedeng pabayaan. Ganun na. Kasi natutunan ko sa kanila. Yun. Brad Bombi. Yun. Okay, maraming salamat sa iyo, Brother Alex. Idol ka. Maraming salamat din tol sa mga SO, sa pag-attend mo sa mga finals namin, sa mga indoctrination, di mabilang. Totoo yun. Sana magkaroon ba tayo ng part 2 nitong episode na to? Gagawin namin dalawang episode para sa iyo yan. Interviewin niyo yung mga 80s kasi madudugtong-dugtong nyo yan. Yes, tol. Ngayon, 70s muna kami focus. So, i-exhaust muna namin yon. As a matter of fact, after nito, meron namang kasunod. Back to back. To be this, mamaya baka ma-purnata pa. Back to back interview ito. Kaya excited na kami talaga. So, anyway. Pero thank you kay Sis Aga kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi namin Yes, sis. Thank you. Maganda yung ginawa niya para kahit papano yung mga brads natin ng mga bata dyan, yung mga makikita nila, sabihin na natin, hindi nila pinagdaanan yon, maramdaman nila kung ano yung nangyari noon, ng mga panahon na yon, maramdaman nila kung sino yung mga brads talaga, sino-sino yung mga ganun. Maganda yung ginawa nyo, maganda yan. Okay. At doon po sa mga makakapanood nito, please like, share, and subscribe. Muli, Brad Alex, salamat. Sis Aga, salamat. Thank you, bro. Thank you, Brad Bombi. Lagi po natin tatandaan. Itapon natin ng mali. Pulutin ng tama. Pusong apo. Pusong apo. Pulong baste. Yeah. Okay. Salamat, Brad Alex. Thank you. All right. Thank you. Okay. Live your life with purpose.